si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Bunsod ng kabilang tauhan ng mga otoridad na nagpanatili sa kaligtasan ng Batasang Pambansa Complex, malaki ang pasasalamat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanilang isinagawa na pagkilos. Nagpasalamat din ito sa Kongreso dahil sa mga ipinatupad na batas upang mapaigting ang kaligtasan hindi lang sa araw ng SONA, kundi sa mga iba pang panig ng rehiyon sa bansa. Pahayag ng Pangulo, bagamat maganda ang kanilang kilos seguridad, kailangan pang paigtingin ng mga otoridad at mismong kapulisan ang paninigurado ng kaligtasan sa bansa. Sa pagkalat ng isang peking video kung saan gumagamit ang Pangulo ng ilegal na droga, ay bubuo ang Philippine National Police o PNP ng task force para lubos na imbestigahan ito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Titiyaki ng Philippine National Police o PNP na mananagot ang sinumang sangkot sa pagkalat ng isang video ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan makikita sa peking video na ito na gumagamit ang Pangulo ng ilegal na droga. Ito'y kumalat mula sa grupong Maisog sa Los Angeles, California, USA, kung saan nagsagawa ang grupo ng pagtitipon katapat ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Desidido rin si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na isang deep fake ang nasabing video. Kasabay ng naging payag na ito ni Abalos ay ipinakita rin ng kalihim ang mga screenshot sa Camp Crame. Sa task force na bubuuin ng PNP kung saan mangunguna rito ang PNP Anti-Cybercrime Group o ACG, ay sisiguruhin nito na haharap sa criminal at civil liability ang mapatunayang may sala. Ito'y ayon sa naging pahayag ni Directorate for Investigation and Detection Management, Acting Director Police Brigadier General Matthew Bacay. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay nito, hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpa-hair follicle test si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kumakalat ng malisyosong video ni Marcos. Ayon kay Duterte, ito ay upang mapabulaanan ang inilabas na video ng hakbang ng Maisog kung saan makikitang kumukonsumo si Marcos ng umano'y cocaine. Paglilinaw pa ni Duterte, walang kinalaman ang liderato ng hakbang ng Maisog sa inilabas na video dahil mga volunteers umano ang nagsiwalat ng video nang walang alam ang komite. Samantala, iginiit na ng pamahalaan na peke at deepfake lamang ang kumakalat na video ni PBBM. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Red Alert status idineklara ng NDRRMC dahil sa bagyong Karina. Iba't ibang pambansang kasuotan, tampok sa SONA 2024. PBBM, iginiit na hindi kailanman kasama sa kampanya laban sa iligal na droga ang pagpatay. Senator Risa Hontiveros, ikinagalak ang opisyal na pagban ni PBBM sa mga pogo. Pekeng video ni PBBM na gumagamit ng iligal na droga, iimbestigahan sa bubuing task force ng PNP. SB19 magsasagawa ng Thanksgiving event para sa ika-6 na anibersaryo ng grupo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sa pagtatapos ng tunog ng Bagong Pilipinas concert sa Commonwealth Avenue, Quezon City ay isinagawa ng Quezon City at ilang ahensya ng gobyerno ang agarang paglilinis. Pahayag ng Quezon City, layo nitong panatilihin ang kalinisan sa lugar. Kabilang sa mga naglinis ay ang mga kawani mula District 2 Action Office, QC Department of Sanitation and Cleanup Works, Department of Public Works and Highways o DPWH at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA.
Magandang balita po para sa ating mga kawani ng gobyerno dahil kinumpirma ng Department of Budget and Management o DBM na may nakalaang pondo sa ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdag sahod sa mga opisyal ng pamahalaan. 36 billion pesos. Ito umano ang pondo ng pamahalaan upang mapataas ang sweldo ng mga kawani ng gobyerno. Ito ang kinumpirma ng Department of Budget and Management. Ito'y matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng tumaas ang sahod ng mga opisyal ng gobyerno. Aniya, asahan na ang taas sahod ngayong taon at sa mga susunod pang taon. Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, para sa taas sahod sa susunod na taon ay may inilaang 70 billion pesos ang pamahalaan. Bukod pa umano rito ang medical allowance na karagdagang benepisyong matatanggap ng bawat kawani ng pamahalaan sa susunod na taon. Ayon kay Pangandaman, hinihintay na lamang ng DBM ang executive order upang ipatupad ang aumento sa sahod. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa darating na ika-6 na anibersaryo ng P-pop boy group na SB19, ay magsasagawa ito ng isang Thanksgiving event upang ipagdiwang ang ika-6 na taon ng grupo sa industriya kasama ng kanilang mga fans. Ayon sa isang pahayag, ang selebrasyon ay gaganapin sa ika-26 ng Oktubre sa Araneta Coliseum. Samantala sa kasalukuyan, ang mga detalye gaya ng ticket prices at seat map ay hindi pa inihahayag. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Red Alert status idineklara ng NDRRMC dahil sa bagyong Karina. Iba't ibang pambansang kasuotan, tampok sa SONA 2024. PBBM, iginiit na hindi kailanman kasama sa kampanya laban sa iligal na droga ang pagpatay. Senator Risa Hontiveros, ikinagalak ang opisyal na pagban ni PBBM sa mga pogo. Pekeng video ni PBBM na gumagamit ng iligal na droga, iimbestigahan sa bubuing task force ng PNP. SB19 magsasagawa ng Thanksgiving event para sa ika-6 na anibersaryo ng grupo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Lubos na ikinatuwa ni Senadora Risa Hontiveros ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol sa permanenteng pagbabawal sa operasyon ng Pogo sa bansa. Ayon sa Senadora, isa itong hakbang para matulukan na ang mga krimen na may kaakibat sa Pogo. Sa kabila nito ay tiniyak pa rin ni Hontiveros na magpapatuloy ang mga pagdinig sa mga sangkot at dapat na malagot. Kasama sa ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga datos ng kampanya ng kanyang administrasyon laban sa droga na pagigiit niya, hindi umano naging tugon ang pagpatay sa mga operasyon. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala umanong dumanak na dugo sa operasyon ng administrasyon sa kampanya nito laban sa iligal na droga. Hindi umano naging estratehiya ng pamahalaan ang pagpatay sa mga operasyon nito. Kontrobersyal ang usaping ito dahil sa mga kaso ng extrajudicial killings sa nakaraang administrasyon. Isinawalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 79% na ang drug conviction rate sa bansa.
Sa halos 70,000 mga drug operation, kabuang nakumpiskang mga droga ay nagkakahalaga ng tinatayang 44 billion pesos. Mahigit 97,000 na umano ang mga naaresto kaugnay ng ilegal na droga, kung saan 6,000 umano ang mga naitalang pag-aresto sa mga high-value targets. Dagdag pa ni Marcos, bumaba sa 32% na lamang ang mga kaso ng mga drug-affected na mga barangay. Kahit umano ang mga nasa hanay ng gobyerno ay hindi pinapalampas matapos arestuhin ang halos 500 opisyal ng gobyerno kasama ang mga uniform personnel. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang pangdaigdigan, hindi natatakbo para sa darating na United States presidential elections si US President Joe Biden sa darating na Nobyembre. Sa kanyang pahayag at post, sinabi niya na malaki na umanong karangalan sa kanya na makapaglingkod bilang Pangulo ng Estados Unidos. Na bagamat ninais muling tumakbo ay mas pinili na lamang ituon ang kanyang panahon sa pagtupad ng tungkulin bilang Pangulo sa kanyang natitirang termino. Makakatunggali niya sana muli ang dating presidente at kamakailang kontrobersyal na si Donald Trump. Samantala, ine-endorso naman ni Biden si Vice President Kamala Harris na tumakbo at palitan siya bilang kandidato sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, Red Alert status idineklara ng NDRRMC dahil sa bagyong Karina. Iba't ibang pambansang kasuotan tampok sa SONA 2024. PBBM iginiit na hindi kailanman kasama sa kampanya laban sa iligal na droga ang pagpatay. Senator Risa Hontiveros kinagalak ang opisyal na pagban ni PBBM sa mga pogo. Pekeng video ni PBBM na gumagamit ng iligal na droga, iimbestigahan sa bubuing task force ng PNP. SB19 magsasagawa ng Thanksgiving event para sa ika-6 na anibersaryo ng grupo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.